Maupo tayo lahat. Secretary Uliabad, Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Sani Coloma, Undersecretary Third Bagro, Assistant Secretary Vivian Puno, Assistant Secretary Guillermo Flores, Assistant Secretary Wilfredo Oca, Assistant Secretary Marietta Tamundong, Attorney Nancy Kim Fajardo, Appointment Secretary Rochelle Oro, Undersecretary Ray Marfil, Social Secretary Susan Reyes, Assistant Secretary Lito Nadal, Ambassador Coqui Peria, General Hernando Riveri, Lieutenant General Jeffrey Delgado, Lieutenant General Ed Año, Rear Admiral Ronald Joseph Mercado, Commodore Raul Obando, other officials, staff, the Presidential Management Staff, fellow workers of government, honored guests, good afternoon. Nawala ako sa tiyempo ko pagdating ko dito, tinitingnan ko lahat ng mukha niyo, ay parang either napaka-serious, napakagalit, o napaka-depress. Kaya natanong tuloy ako kay Julia, yung PAI ba nyo na-release na? Meron pa pinag-uusapan si Butch na SSL4. No? Anniversary niyo dito, lahat parang very somber ang dating. Tinanong ko tuloy si SND, Tol, ginagaya ka ba ng mga ito na parating napakamahal ng ngiti mo? Kita naman nyo. Ngayon ko lang nalaman, third, ikaw pala singer na, Italian singer pa. Meron pang ilaw dito sa gilid, mukhang maliwanag, mukhang may magsasayawan mamaya, magkakantahan. Balita ko, hindi native talent yung inyong banda. Imported. Hindi na sinabi sa akin, imported from where. Anyway po, panahon pa ng aking ina, kilala na po ang Presidential Management Staff. Kapag sinabing PMS, ang aasahan mo ay mabilis, epektibo at episyenteng trabaho. Kapag may kailangan impormasyon ng aking ina, handa ang PMS na ibigay agad ang tama at napapanahong datos. Kapag may kailangan i-follow up na direktiba sa mga ahensya ng pamahalaan, PMS din ang kanyang maasahan. PMS nga ang nagmistulang mata at tenga ng aking ina para malaman ang mga problema at matutukan ang implementasyon ng mga solusyon. Kitang-kita ko po, talaga ang lawak ng suporta ng ahensya ito sa kanyang liderato. Sa pagpasok ko bilang Pangulo, ganito rin ang inaasahan nating serbisyo mula sa PMS. Kasabay nito, nakita ko rin kung paanong dahil sa 7.5 taon na maling pangangasiwa at pagpapabaya na sinundan natin ay naapektuhan ang inyong kakayahan. Kukunin ko na ang pagkakataong ito upang humingi ng pangunawa kung paminsan-minsan ay lumalabas ang frustration ko noong mga unang panahong yon. Ang turing ko naman kasi sa inyo, direct action arm ko. Aminin ko, ganoon na lang ang pagtulak ko sa inyo at sa inyong pinakamahal na sekretary dahil talagang tinutulak ko ang mismong sarili ko na pagbutihin pa ang trabaho bilang Pangulo. Kada taon naman sa aking palagay, talagang tumataas ang kalidad ng inyong trabaho. Kaya nga, di na ako nagdalawang isip na aprobahan ang inyong dagdag na milestone anniversary bonus. Yung pala kaya kayo serious kanina. Kaya may duda pa pala kayo na papirmahan natin yan. Kako, hindi naman pwedeng kayo na doble kayod sa paglilikod bayan ang kakaligtaan ng sinusuportahan ninyo. Gayun din, kailangan ko idin ang lahat ng ginagawa natin nakatuon sa ating mga boss ang taong bayan. Di ba may kasabihan ngang the truth shall set us free? Bahagi ng ginagawa natin dito sa gobyerno ang pagsigurong hindi lang tayo nakakapagbigay ng maski anong sagot, kundi dapat parati ang tamang sagot. Kung kulang o di angkop ang tugon, di na tayo nalalayo sa tinatawag na mga mahilig sa computer na garbage in and garbage out. Bilang Pangulo, kada araw kailangan kong gumawa ng tamang pasya, kailangan kong suyurin ang iba't ibang usapin, kailangan bantayan ko ang buong ehekutibo. Para magawa ito, patuloy akong aasa sa tama at buong impormasyon mula sa PMS. Siyempre, kasabay ng hamon ko sa inyo ay ang pagtanaw ko sa lahat ng naiambag nyo sa ngalan ng mabuting pamamahala. Unang-una, salamat sa iyo, Julia. Nasa Senado pa lang tayo, nakita ko ng dedikasyon mo, sa puyatan man, sa stress, sa samot-saring pressure, hindi ka nauubusan ng enerhiya at lagi kang palaman. Kaya naman, sa gabi ito, cheers to you. Sa iyong deputy na si Third Bagro at Chief of Staff na si Nancy Kim Fajardo at maging kay Kat na nakita ko kanina, ay nandito pa rin.
kay Kat Manahan na dati mong Head Executive Assistant at sa lahat ng unit na nasa ilalim nila. Salamat dahil sinisiguro ninyo kumpleto ang aking mga briefer at tanda ang lahat para sa anumang pagpupulong o sitwasyon. Sa mga namumuno at buubo sa ating policy and monitoring units na di matatawaran ang sigasig sa pakikipag-ugnayan sa mga ahensya, special mention po rito sina Cedric Forbes at Ralph Ignacio. Cedric, yung tila medyo kakulangan mo ng konti sa paglaki ay hindi naman tanda ng stress mo sa akin. Kay Ralph naman na nasa Amerika na, sana naman di coping mechanism yung naging paglusog mo niya sa trabaho. Sa Office for Regional Concerns na laging first one in at last one out at sinisigurong talagang maayos sa mga opisyal na lakad natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Particular ko nang babanggitin sina Jigs, Jai at Sheila. Yung mga kantahan natin, ang tulong ko sa inyo para mailabas ninyo ang stress. Nagpapasalamat ako sa inyong tatlo dahil kahit pagod na kayo, oras na makita ninyo ko, nakukuha pa rin yung ngumiti. Kaya lang dyan ngayon nakasimangot ka rin kanina. Sa mga nangangasiwa, sa appointments at personnel, sa umaasikaso, sa mga request, invitation at speaking engagements, at sa mga naglilingkod sa mga sekretariat ng iba't ibang pagpupulong at aktibidad. Banggitin ko na rin ang lahat ng tumutulong upang siguruhin tama, makatwiran at makabuluhan ang paggugol sa ating social fund. Alam niyo naman, sa bagong cottage industry na mga kritiko ko, kapag agad akong nagpakita sa isang lugar na tinamaan ng sakuna o trahedya, epal daw po ako. Diin ko rin na lang. Yung mga kritiko rin ang nagsasabi kung ano ang kahulugan ng agad. Kapag di naman ako agad nagpakita, kulang daw ang pag-aasikaso ko. Di naman po tayo tulad ng ilang politiko na mag-aabot lang ng ilang supot ng relief goods para magpa-photo op at pagkatapos ay di na muling makikita. Ang interes ko po, at palagi ko interest natin lahat, mag-build back better. Pigilang maulit ang ganong uri ng trahedya at maabot ang mga kababayan natin ng tunay na nangangailangan ng kalinga ng Estado. Salamat sa inyo at talagang nagagawa po natin ito. Hindi ko na nga mababanggit ang lahat ng tanggapan at sangay ng PMS at maging ang lahat na nagsilbi sa inyong ahensya sa loob ng ating administrasyon. Pero ang malinaw naman, napakalaki at napakahalaga na ginagampanan ninyo sa pagtiyak na kayang tugunan ng isang Pangulo ang lahat ng kanyang responsibilidad. Nabanggit ko na nga ito noon. Sa trabaho ko po, para ka nanonood ng 200 channel sa TV. Kailangan ko sundang sabay-sabay ang bawat pangyayari at kung may umbusbong na problema ay kailangan natugunan na ito kahapon. Sa paggawa ko ng desisyon, talagang naging kabalikat ko kayong lahat. Kaya naman sa inyong anibersaryo, tanggapin ninyo ang personal kong pasasalamat para sa profesionalismo at matibay na suporta na tatak ng Presidential Management Staff. Salamat na rin sa inaasahan kong uunlad pang serbisyo nyo mula sa araw na ito at sa mga darating pa araw. Tiwala nga ako, ang ipapamana nating PMS sa susunod na administrasyon ay magiging huwaran ng sipag, husay at integridad. Ang panawagan ko sa bawat isa sa inyo, ipamana sa inyo mabuting prinsipyong ito, hindi lang sa loob ng inyong ahensya, kundi maging sa pakikipagkapwa-tao. Himukin pa ninyo ang iba na makiisa sa ating agenda na epektibo, bukas at tuwid na paglilingkod. Sa pag-uwi ninyo sa kanya-kanyang tahanan, matapos sa isang mahabang araw ng pagbubuo ng mga briefer, paghahabol ng datos mula sa ahensya at pagpaplano para sa mga gawain. Sa pagharap ninyo sa salamin, hamunin po ninyo sarili. Hihigitan ko ang nagawa ko sa araw na ito. Gagawin ko pa rin ang tama. Magtiwala naman po kayo sa natitirang 315 araw sa ating panunungkulan. Kahit papatapos na tayo, lalo ko lang kayong itutulak na pagandahin pa ang inyong outputs. Asahan ninyong dodoblehin ko din ang sigasig para mas maparangkada pa ang ating bansa. At papalawakin at papagtibayin pa natin ang ating paninindigan na isulong ang mabuting pamamahala sa bawat aspeto ng lipunan. Mga kasama, sa susunod na taon, sa pagdiriwan ninyo ng inyong anibersaryo, baka bisita na lang po kung sakasakali imbitahin niyo ko. Dahil sa simangot nyo, hindi ko alam kung galit kayo sa akin. Ito po kailangan ko i-DNA, bilang binatang ama ng bayan, baka pwede mag-iwan ako ng isang palaisipan sa inyo at sa lahat na nakikinig sa akin. Tandaan po ninyo yung sinabi natin
lalo na nung panahon ng kampanya ng 2010. Kung walang korap, walang mahirap. Dito nga naalala yung kwento sa akin nung isang araw lang po ni Senator Bam. May pinuntahan daw po siyang lugar sa Bukidnon at yung dinaanan nila ay hating o kalahati, sementado at kalahati raw ay talagang rough road. Yung ultimong SUV na gamit po nila, pumutok raw ho yung gulong sa pagka-rough ng rough road. Pag-abot nila sa lugar na sinadya nila, talagang punong-puno po ng pananim na sabi sa akin ay cabbage. No? At nagmistulang pong bagyo raw sa klima yung pinuntahan na lugar sa Bukidnon. May karatalo po doon at ipinapangako na sa darating na Marso, matatapos na ang hindi pa nasementadong kalsada. Alam po nyo, noong nakapanayam yung mga tao doon, sabi po nila, 50 taong na raw po yung rough road nila. At ngayon nakikita na nilang magiging talagang sementadong karsada na itong kanilang dadaanan. At halos para bang nadadama nila kung anong magiging kabutihan sa kanilang buhay at sa kanilang hanap buhay. Siyempre, dahil magiging mas maayos na nga po ang pag-transport sa pananim nila, mabibenta nila ito na mas magandang presyo dahil hindi na po nagmistulang ginawang basketball ito mga cabbage nila sa pagkalabog sa karsada yun. Sa SONA po, binanggit ko na yung mga ganitong tipo ng proyektong kay tagal na pong hinihintay. Ang punto ko po rito, naging kabahagi kayo sa pagtukoy sa kung sino ang may pangangailangan, ano ang pangangailangan, at kung paano talagang matutugunan ito. Sa pagbabalik tanaw natin, masasabi mong mahirap yung pinasukan nating laban lalo pat nagumpisa tayong manhid na ang taong bayan sa kasinungalingan, pandaraya at pagnanakaw sa pamahalaan. Ang paniniwala ko po, ang katiwalaan sa gobyerno, di iyan nakikita sa iisang tao lang. Laging merong kuntsabahan para magtagumpay. Ang kabaliktaran naman po niyan, kung may isa lang na tumanggi, mapapatid ang siklo ng korupsyon. Yung nga ang kailangan sa bawat laban. May isang magsasabing may tuwid na paraan, di pwede, ang pwede na. Kung ihahambing nga natin yung pinagmulan natin para tayong nagtulak ng tumirik na truck. Siyempre po napakahirap noon. Pero hindi ho ba, dahil nagtulungan tayo, napaandar natin ang truck at para mapanatiling umaandar ay tila dumadali ng dumadali. Hindi ba mas madali at mas mabilis na ang magiging biyahe natin? Dahil talagang tumatakbo na itong tumirik na sasakyan. Hindi ba napakalayo na ng ating pong narating? Sa patuloy natin pagtutulungan, naniniwala akong mas matatayog pang mga pangarap para sa bayan ang ating makakamit. Hanggang dito na lang po ko, baka hingan pa niyo ako ng kanta sa Spanish o sa French. Bahala na po si Asik de Lantar dyan. Kaya ulit, isang happy anniversary sa inyong lahat at magandang gabi po.